Nagreklamo ng obstruction of justice ang padre de pamilya ng pinatay na mag-inang pulis at 8 taong gulang na anak. Posible raw kasing makaapekto sa investigasyon ang agad na pagpapakremate sa labi ng mga biktima. Tinawag ng case closed ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinedo at 8 taong gulang niyang anak na si John Esmael. Kabilang sa pangunahing suspect ang car agent na si Pia Panganiban. Una nang idiniin ni Pia ang dating mister ni Dayan na si Police Senior Master Sergeant John Molinedo. Pero ayon mismo sa PNP, person of interest na ang turing sa mister ni Dayan. Isinailalim na rin siya sa restricted custody dahil wala pa ring sapat na ebidensya para tawagin siyang suspect na direktang sangkot sa krimen. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ngayon ang reklamong obstruction of justice ang mister ni Dayan dahil yan sa agad umanong pagpapakremate sa kanyang mag-ina, bagay na nakaapekto raw sa pangangalap ng ebidensya. Kasi naisama po yung mga ibang ebidensya gaya po ng damit at saka po yung mga ibinalot sa kanya na tela is naisama po doon sa pagka-cremate na supposed to be dapat po is part po siya ng evidence. So body lamang po sana dapat yung na-cremate. Bagamat wala pang hawak na kopya ng reklamo, dismayado ang abogado ni John Molinedo. Giit niya, ilang araw na umano ang lumipas mula ng ng mag-ina nang makita ang mga labi ng ito sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Naaagnas na umano ang mga bangkay, kaya minabuti na ng pamilya na ipakremate na ang mga bangkay. They want the victim viewed by the relative unrecognizable. Is that a fair statement? Of course, they want a dignity for the deceased. So for them to have that, they choose to have it cremated. Ang mga pulis din daw ang nagbigay sa pamilya ng mga labi bago pa magpasya ang pamilya na ipakremate na ang mga ito. Kaya hindi raw tama na isisi lamang sa asawa ang nangyayari sakaling naapektuhan man ang mga ebidensya. The client was informed that they are done with the processing of the cadaver. In fact, it was turned over to by the police officer. So if there's somebody to blame here, not my client but the police officer. Umapila rin ang kampo ni John Molinedo na pakawalan na ito mula sa restricted custody. Hindi raw kasi tama na i-detain pa ito at gawing persons of interest dahil lamang sa hindi ito umiyak o nagpakita ng emosyon matapos ang sinapit ng kanyang mag-ina. Do not forget that my client is the husband. My client is the father. Give him time to grieve. Yes, wala siyang emotion doon sa interview. You know, I know that client for 3 years. He's really a nonchalant person. But deep inside, umiiyak yan ngayon. My client needs sympathy now. More than cases. Samantala, inilabas naman ng QCPD ang isang CCTV footage kung saan makikita ang mag-asawang mastermind na paalis na sa isang hotel para idispatsa ang mag-ina kasama ang 3 nilang mga anak. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Play mo na, play mo. Hindi, normal play mo. Oh, ayan na. Ayan na, mabata. Ayun si ano? Oh, Pia. Pia. May mga bata. Ayan si ano. Hindi. Tatlo pala yung anak mo. Kasama. 3. Naka-face mask na yung... Yung bata na... Hindi ba? Ano yan? Anak. Anak mo. Sinungaling to siya na. Hindi ah. Si Divine Sir o si Adan? Yung sinasabi mo isang drama. Sure ba na si Tika yan, sir? Si Katan. Yung isang kasama na rin ito. Oh, ano?
Kaya ano, baka mamaya si Atan nga, ano? Kaya nga eh. Kasi, umuwi lang yun. Hindi, tignan mo yung itsura ng yung buhok sa kwan, yung katawan niya, yung build ng katawan. Pareho lang ba sila? Yung Atan sa kwan? Medyo ano ka. Sa picture. Alam mo na yung pag-alis. Atas niya. Tingnan mo kung naka-open yung ending mo. May kita kung sino nag-trade. Yung lalaki na. Lalaki na nag-trade. 222 out. Andito po tayo tungkol sa dalawang bagay. Una, tungkol kay Dayan Marie Molinido at ang kanyang anak na si John Ismael at ang member ng PNP. Ang pangalawa po ay si Renato Casaway Jr. na nahanap rin patay. Simula po ako'y naging SILG. Ang unang binubuwag talaga natin dito ay ang mga sindikato sa loob ng PNP. Sa nakita natin ngayon, halos tapos na. Halos tapos na ang mga, wala ng Ninja Cups, wala ng KFR, wala ng mga iba pang sindikato sa loob ng PNP. Ngunit, sa loob ng hanay ay may mga transaksyon na nangyayari na hindi naman dahil sa PNP to, ngunit dahil sa nasama lang sila. Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Dayan Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Dayan Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal. Si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na kahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito sa kay Dayan Molinido. Sa bahay ni Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ni Molinido ay pinatay si Dayan Marie, sa bahay pala ni Panginiban, ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari ito. Pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Marie Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot
pabalik, tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Bolinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay dumiretso sila natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila doon. Kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, na si Christian, kapatid ni Christian, si Maribel. Nandoon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang detail na namin, yung anggulo ng asawa ni Dayan na si... Ano ba ang asawa? Si John Bolinido. Si John Bolinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang suot ng damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping dahil wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Doon po sa pinaghihinalaan na kasama siya doon sa pagpatay sa kanya pong asawa at anak, klaro na po na hindi po siya kasama doon. Hindi na po siya kasama doon based na rin po doon sa pagpawi nung motion. Meron po kasing motion to dismiss case na ifinail po yung family po ni Dayan Molinido. So at least yun po ay malinaw. Hindi na natin isinasama yung asawa po ni Molinido dito sa kaso ng pagpatay sa kanya pong asawa at anak. Puntahan po naman natin itong motibo. Talaga po bang dahil dun sa sinasabi na bentahan ng kotse at pera, yun po ba talagang motibo ng pagpatay? Kasi medyo alarming po na pati po yung anak kasama po dito sa napatay eh. Tama po. Kasi po itong incident na to, nagsimula pa po to ng December 15. Prior po doon sa 450,000 na nakuha nila doon sa pagbebenta po nung Innova na sasakyan ng mag-asawa is meron na pong perang involved nung December pa na hindi din po naibalik dito sa ating victim or doon sa kanyang asawa. So parang nagpatong-patong na po yung nagpatong-patong na yung perang naiistafa nitong mag-asawa, nitong si Pia. So yun po yung nakikita namin na reason, yung motibo is yung pera na napagbentahan at yung